There will be breakthrough na darating sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo doon? Na may pagbabago, malaking pagbabago sa buhay natin mula nung tinanggap natin si Yesu Cristo. Naniniwala ba tayo na kung ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin ngayon ay babaguhin din ng ating Panginoon? Babaguhin din ng Panginoon for the better. Kaya ako na lang ang Panginoon. What do you
because we know na mula nang tinanggap ka namin, Panginoon, it's already a breakthrough sa buhay namin. And continuously, binabago mo po kami, Panginoon. Continuously, there will be breakthrough sa lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon. And before we sing, I would just like to share this moment kahapon na kami po ng tita ko. At tita ko po ay nagbabakasyon sa amin ngayon because she has been going through a lot in life. And she chose na sumama sa amin muna sa bahay. And kasama namin siya for a week now. And God has been faithful in providing everything na kinakailangan namin to support her at not only financially, spiritually, nakakasama namin siya. And before this day na nagpunta sa amin ng tita ko po, nag-Bible study po kami sa Santa Rosa. And nakasama po namin siya doon. And then afterwards, mga ilang days, she decided na sumama muna sa bahay namin. And yesterday, to make the long story short ko, kami po ay nakikinig ng worship songs. And she has questions kung bakit tayo maawit at kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia. And we came up to the point na in-explain ko po sa kanya na umabot po lang nandito sa kantang to yung the goodness of God. And simula po nito, sabi nito, I love you Lord for your mercy never fails me. Sabi ko kay Mami, kung babasahin mo each and every word nitong awit na to, malalaman mo kung bakit natin inaawit ito para sa Kanya. Malalaman mo kung bakit tayo umaawit para sa Kanya. Because His mercy never fails. Yung kabutihan ni Lord sa buhay ko, sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi yun magbabago. Despite of the things na pinagdaraanan mo ngayon at things na mga pinagdaanan mo sa buhay mo, God is still God. Nasusuportahan ka at yung kabutihan niya, hahabulin at hahabulin ka. Sa last part nitong katang ko, your goodness is running after me. And God's goodness runs after my tita. Kaya whatever she is going through right now, inaayos na ni Lord. Amen. Not because nasa amin siya, but yun yung plano ni Lord para sa buhay niya. Na baguhin kung ano man yung nakasanayan niya, baguhin kung ano man yung mga bagay na akala niyang tama sa buhay niya. But i-link nyo, baguhin nyo to the point na malaman niya kung ano yung purpose niya sa buhay niya. At yung purpose ni Lord sa buhay niya. So I thank God dahil unti-unti po I know God is working sa buhay ng family namin and our prayers are being answered dahil prayer po namin talaga na makakilala lahat ng aming kapamilya. Every Wednesday po kapag nagpa-Bible study sa amin o nagpa-prayer meeting, ito po ay prayer ko. And I really thank God na unti-unti po God is working in fulfilling all those prayers na pinapanalangin namin. So palakpakan po natin ating Panginoon, awitan po natin siya. Kung nag-work po si Lord sa buhay namin, He is working sa buhay ninyo. Same way, or even better sa buhay ninyo, but He is working sa buhay ng bawat isa sa atin. And I want you to sing every word of this song like you meant it. Dahil yun yung nararamdaman nyo. Yun yung nasa puso ninyo. At yun yung gusto nyo ibalik kay Lord. Yung paano kanya minamahalan, kung paano kanya hinihingalan, and how He never fails in your life. Awitin natin itong awit na to like you meant it. So sabay-sabay po natin awitan natin sa inyo.
Amen! Amen! May na-pray po ba? Amen! Na-pray po yung ating mga laman po natin. Kaya saan po magpuri ni Lord? Talaga yung goodness po ni God, talaga ang sarap umawi. Ang napakabuti-buti po ng Diyos sa buhay po natin. Amen! Salamat sa testimony ni Pastor Ram. Ako din po ay nais ko rin po yung aking family. Maranasan din po yung goodness of God. Sa side po ng Father ko. Puri po ang Diyos sa ginagawa po ni Lord. Talaga napakabuti-buti po ng Diyos. Saan po ba? Amen! Talaga sabi nga po, nandito po tayo lahat para talagang pagkaisahan po natin yung kabutihan po ng Diyos. Amen! Kasi si Lord po, kung binibigyan niyo po yung kabutihan niya sa atin, so tayo naman po, binibigay naman po din natin yung the best po natin ni Lord. Hindi naman, ano ba yung the best na ibibigay ni Lord? Yung ialay po natin, yung ating sarili na buhay. Totoo nagpupuri, totoo sumasamba, totoo Lord, totoo na binibigay mo yung oras mo sa Panginoon. Yun po yung pinakamasarap na hain sa Diyos, para po sa akin. Amen! So pray po Panginoon, salamat po muli sa umagang ito at ano po na si Lord po yung bahala na magbigay po ng kapahayagan sa bawat po sa atin na kung saan po tayo po ay magbubulay-bulay ng kanyang mga aral. So sabi nga po tayo ay kakain. Ayun po ba? Amen! So kailangan po araw-araw din po tayo kumakain. Na kung kumakain po tayo araw-araw ng kanin at ulam, kailangan araw-araw din daw po ay kumakain din tayo ng salita po ng Diyos. Amen! Kumbaga balanse po lahat sa buhay po natin. Kasi kung wala po yung pagka-spiritual, malamang po ay hindi yung balanse yung katawan. Kailangan maging balanse. Lalo po tayo po ay mga tinawag ng Diyos, tinawag ng Panginoon, para pakilala kung sino po siya sa buhay po natin. Amen! Kaya handa na po tayo na
gawin po natin kung ano po yung kalooban ni Lord. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito, talagang ang sarap po yung fellowship, no? Sama-sama po tayo na maawit sa Diyos, no? Pinagpapawisan, no? Na sinasamba po natin ang Diyos. So salamat po sa umagang ito. Salamat po, alam po na natin na meron po gagawin po si Lord. No? Sa pag-awit lang pa lang po, meron na po siyang ginawa. Amen. No, doon na po sa mga message ng mga awit, meron na po tayong naramdaman. No, yung sabi nga po yung presensya. No, yung presensya ng Diyos, no, at tayo mabubuhay. At yung sa pananampalataya natin, ay merong miracles na nangyayari po sa bawat isa po sa atin. Amen po! Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po. Hindi tayo napigilan. No? Hindi tayo napigilan ng anumang mga bagay para tayo po ay hindi bumunta po sa ating gawain para sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa bagay ito. Sabi nga po, tayo po ay pinagkalooban po ng Diyos. Meron po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano po ba? Nung buwan po tinanggap po natin si Lord, meron po siya pinagkaloob sa atin at meron po siya iniwan po sa atin. No, ito po ay napakahalaga kasi talaga pag naunawaan po natin, iniwan niyo po sa atin, magagamit po natin. No, magagamit po natin. Hindi lang para makilala ka, hindi. Para lang malaman na sumikat ka, hindi. Kundi para makita po natin kung ano po yung iniwan po sa atin ni Lord at maunawaan po natin kung paano po dapat natin gamitin. No. Meron po sinasabi yung Bible, di ba sabi nga po, marin po namin itong binabanggit, nasabi po sa Acts chapter 1 verse 8, Tagalog, ito pa nalagay. Ngunit, Acts 1:8 kami. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So meron pong iniwan po sa atin si Lord, ano po ba? At sabi nga po, huwag mo natin kalilimutan, no? Huwag mo natin hahayaan. No, sabi niya po, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan. No, sabi kapangyarihan, hindi yung pag ginanon yung bundok, hindi mo po ganon. No, sabi nga po, kapangyarihan, power, authority, dominion, no, niniyo po sa atin. So magagamit po natin yan. May po ba? Magagamit po natin yan kasi galing po yan sa Diyos. No, kailangan alam po din natin kung paano gamitin. No, sabi nga po, sabi nga sa English, power, o sa ibang salin, authority, sa ibang dominion, mas magandang gamitin na lang po yung power. Amen. Kasi sabi nga po, may kapangyarihan sa pangalan po ng Lord Jesus. Amen. So sabi nga po ng 1:8, yan po yung para ano po, kapangyarihan, bibigyan tayo para maging witness, para maging saksi po tayo. No, sabi rin po na sa Karaya 4:6, no, sabi niya doon, not by might, nor by power, at sabi nga sa kanyang banal, sa kanyang espiritu, magagaling. No, hindi sa atin lakas. Ang sabi din po ng Lucas chapter 10 verse 19, no, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan. Ano po ba? Pang-isipin nyo, no ba? Binigyan na ako, sigurado. Pag nagsalita ako na in Jesus' name, no, maglalayasan yung mga ano. Totoo po yun. Totoo naman po yun. No? Pwede tayo magamit isa-isa. Kahit sino po sa atin, pwede gumamit ng pangalan ni Jesus. Ewan ko lang, di mo lang po alam kung paano paggamit nyo. Baka may paggamit Jesus name, basta takbo kayo. Aalis kayo, matatakot. So, meron pong iniwan po sa atin, ayun po ba? At yan po ay napakahalaga na kailangan po natin maintindihan, kailangan po natin magamit. Sabi nga po, yan po ay galing sa Diyos. No, hindi po yan galing sa kapitbahay, hindi po yan galing sa social media. No, galing po yan sa Diyos. At ang pwede lang po niyang pagkalooban tayo na kumilala at tumanggap kay Jesus. No, yan po yung sinasabi po na lahat na tumanggap ay pagkakalooban. No, pero sabi nga po, itong authority o power, ito po ay binibigay sa atin para po sa ating samahan, no, para tayo po ay gamitin, mag-instrumento, no, at maging tayo po gamitin para palakasin po ang iglesia.
No, para gamitin po tayo sa bawat isa. No. Pag sinabing power, baka isipin nyo, ako, baka may makita akong boses dito. May makita akong ano. Pag nagsalita ko sa kanya, pag wala akong masama yun. Kailangan po natin yun. No. Bakit ba tayo binigyan ng Diyos ng power o authority? No, para saan po ba? Kasi lahat po tayo mga Kristiyano, ano po ba? Lahat tayo kumilala kay Lord. Lahat tayo tumanggap kay Jesus. Ano po ba? So napakalaga po yung ating dapat matanggap. Sabi ni Lord, iiwanan ko sa inyo ang kapayapaan. No, iiwanan niya yung Holy Spirit. No. Pero sabi nga po, kung ano po yung binigay sa atin ni Lord, dapat po natin maunawaan, tanggapin at gamitin. No. Sa ba ka gamitin? Diba, sabi nga po, sa demonyo, okay po yun. Gamitin po natin sa mga karamdaman, okay po yun. No, kaya maganda pong gamitin kasi makapangyarihan po. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 9 to 10, makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus at lahat ay luluhod. Ayun po ba? So ito lang po. Ito lang po yung revelation sa akin. So nawa ay makatulong din po. No, number 1 po, ano nyo lang po yung English ko, baka yung mga teacher dito, alam mo yung mga teacher dito eh. So, God give you power to overcome, ano daw po, to overcome yourself. Tama ba? Tama mo ba yung graph? No. God give you power to overcome yourself. Ba, di pala demonyo yung ano, no? Kaya para magamit ko yung power. No. Sabi ka, binigyan po tayo ng Lord ng kapangyarihan para ma-overcome yung ating sarili. Bakit po kaya? Kasi sabi ho, lahat po tayo, no, kailangan ma-overcome po natin yung sarili po natin. Ano po ba yung nasa sarili po natin? Ano ba yung naramdaman mo sa sarili mo? Ano ba yung na-encounter mo? At ano yung nagagawa mo bilang Kristiyano? Ewan po ba? Amen. So binibigyan po tayo niyan, di ba? Naalala ko nga po, no, yung sabi nga, maganda yung topic po last week, marami po, one po ata yun. So yung sinama ko po yung fear. No, kasi laging sa buhay araw-araw, naalala ko tuloy si nanay, okay na. No, naalala ko pag kami aasinan ng Bible study, no, talagang si nanay, no, kumbaga, nanay, pasensya na po ha. Kasi ilan po yan, no, sabi, binigyan tayo ni Lord ng power to overcome yourself, or ourselves. No, para alisin yung takot. No, para hindi tayo matakot. Kailangan gamitin natin yung power sa sarili din natin. No, baka mismo tayo na mismo, no, hindi natin alam kung paano gamitin sa sarili po natin. Baka mo masaludo ka lang ng pinto, grabe lang kami ng ano ko. No, makakita ka lang ng, di ba? Labanan po natin yan. No, grabe po yun. No, kanina nagulat ako sa taas, bigyan dumaan yung daga, napagano ko. May alaga na ulit kami. No. So sabi nga po, binigyan naman tayo ng power ng Diyos. Una nga po, to overcome ourselves. Kasi napakalaga po. Kasi ang kailangan po natin ma-overcome sa sarili po natin, una, takot. No, pangalawa, yung pride. No. Kasi yung pride, yan po kalimitan ang lumalabas, no, sa tao. At napakalaga po. Kaya sabi nga po, ang ginagawa po ni Paul, ang turo po ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya po doon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Jesus na yung nabubuhay sa akin. No, ibig sabihin talagang kung ano ba yung nasa kay Paul, ibinigay niya kay Christ, at yung si Christ na yung naghari sa kanya. Kaya lahat yun, inalis na niya lahat yung takot. Na-overcome niya lahat yun. So sabihin, lahat tayo sa sarili po natin, meron tayong lumalabas kung minsan. Ano mo, minsan inis ka, galit ka, no? Minsan may lumalabas sa'yo sa bibig mo. No? Kailangan po ma-overcome po natin yan. Kasi meron tayong kapangyarihan para gamitin sa sarili po natin. Naranasan niyo ba review ko yung sarili niyo? No, ikaw, matigas ang ulo mo. No. So, hindi ba naman po gano'n? Kundi kailangan po, maunawaan po natin kung bakit kailangan po natin ma-overcome sa sarili po natin. No, kasi tanda po natin, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi po ng Hebrews chapter 2, 4 verse 12. No, sabihin, yan po yung gagamitin po natin. No, kasi pag hindi mo na-overcome ang sarili mo, ang hirap po. No, dadayain ka na, madadaya ka ng kaaway. No, at pag hindi mo alam yun, no, mismo ikaw, ang emotion mo lalakas, no, at parang mukhang baby, mukhang bata na kailangan ng gatas. No, ganun po ang mangyayari. So, kailangan po natin ma-overcome kasi bakit po? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ang power. No, kala nyo,
Akala niyo magpabasa power, magpala sa demonyo, maghanap ng mga ano, hindi po gano'n. Para sa akin po, binigyan tayo ng Lord ng power, authority, unang-una para sa sarili, ma-overcome po natin yung sarili po natin. Kasi mahirap po mag-minister, mahirap po mag-share, mahirap po gamitin si Lord kung sa sarili po natin. Bagamat sabi kanina ay patuloy pa naman tayong binabago ng Diyos. Na patuloy tayong inaayos po ng Diyos. Totoo po yun, naniniwala po ko doon. Kahit po ako, patuloy pa akong inaayos at binabago po ng Diyos. Sa pamamagitan po ng kanyang masalita. Pero salamat po sa Panginoon, kasi sabi nga ni Paul, hindi na ako nabubuhay. Pag sinabi hindi na ako nabubuhay, talagang buong buhay mo, kung sarili mo, na kay Lord na, naka-over na sa kay Lord. Kaya sabi ni Paul, si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Amen. So napakaganda po yung sinasabi po ng Bible. So sabihin, pag ang salita ng Diyos, ito po yung nakakuha po natin, nagagamit po natin, hindi kapangyarihan. No, may power po yun. Lalo na po pag nababago yung buhay ng tao. No, may kapangyarihan. So, huwag ko natin sayangin yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. No, sabihin, marami po ng klase kapangyarihan yan. Di ba sabi nga nung last topic nila, Pastor, yung key, yung susi. No, ang susi po, nandito po sa salita po ng Diyos. Napakalaga po yan. Sabi nga po, pag tayo pa may ma-overcome po natin sa sarili natin, tandaan po natin, wala nang fear. No, wala nang sa magalit. Sabi ng Bible. Meron pa rin, no? Pero huwag na palubugan ng araw. No, sabi ko sa Ephesians chapter 4, verse 26. So, lalo po yung pride. No, kailangan po natin palitan ng humble. Magpa-humble po tayo. No, labanan natin, sabi natin, pag tayo pinakaramdam ng nervyos o takot, sabihin, hindi ka sa Diyos. Pinapalayas ka sa sarili ko. Ikaw nervyos, di ba? Palitan po natin ng pananampalataya. Palitan po natin ng salita po ng Diyos. No, di ba sabi ng Bible sa Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon forms against us. Amen. So ibig sabihin, pag binabanggit po natin yon, overcome po natin. No, pinalalakas mismo natin yung sarili po natin. Lalo na pag mayroon tayong nararamdaman. Sabihin po natin, at talaga mahirap po talaga pag minaramdaman. Kasi ramdam ko po talaga. No, mahirap. Pero salamat sa salita po ng Diyos, salamat sa kanyang kapangyarihan, overcome po natin kahit sa aming sarili. Kasi yung salita po ng Diyos, buhay na buhay po siya. No, hindi po siya yung parang salita lang. May buhay po siya. Totoo po yun. Kasi nakalagay po sa John, lagi natin binabagay sa mga Bible study, John 6 verse 63. Ang salita ng Diyos ay Espiritu na nagbibigay buhay. Kaya masarap po na gamitin po yung kapangyarihan, yung power, yung authority na binigay sa atin ng Diyos, para para mismo tayo sa sarili po natin, tayo ay palakasin. No, para tayo palatagin. No, para magamit po natin ito. No, at hindi na para sa atin, kundi may share din po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Nasabihin yung kapangyarihan ng Diyos, hindi lang siya basta kapangyarihan, no, siya ay merong ginagawa sa buhay po natin. No, lalo na po yung salita po ng Diyos na nagbibigay buhay para sa atin. So marami po pong klase na binibigay sa atin. Yung sabi ng Bible, pag tayo sinabi natin ang pangalan ni Jesus, na lahat sa mga demonyo, totoo po yun. Na pag tayo naglaya sa may sakit, at may pananampalataya siya, may pananampalataya kagagaling po yun. Totoo po yun. Ano po ba? So napakaganda po yung binigay ko sa atin ni Lord, kasi magagamit po natin to. No, napakahalaga din po na maintindihan po natin sa buhay po natin na, ay, ako pala may power. Bakit hindi ko ginagamit? Na bakit pag may problema, bigay agad ako? Bakit pag walang ganito, o binagaman ako, bakit? Di ba? Minsan natanong niyo ba sa sarili niyo yun? Minsan nga, nasabi ko sa sarili ko, Lord, kunin mo na lang ako. Nakakaya kay Lord, no? Nakakaya po kay Lord yung mga ganun salita. No? So sabi nga po, lahat po yan, ibinigay sa atin ni Lord, libre. No? Kailangan lang po natin tuklasin, unawain, gamitin, no? Para magsimula tayo sa kinder, grade 1 hanggang sa maging college. No? Pag nagamit po natin yan, ma-overcome po natin ang lahat ng bagay. Yan ang una-una po sa sarili po natin. No? Pangalawa, God give you power to stand firm the faith. Tama po ba mga teacher? God give you power to stand firm the faith. No, binigyan po tayo ni Lord ng power para po maging matatag sa ating pananampalataya. No. Diba sabi nga po, tayo na may power para makita natin na totoo bang may faith ako?
Sabi, hindi mo masasabing may faith ka kung hindi mo nakilala si Lord. No, mahirap magsabi na sa sarili mo lang lakas. Kaya sabi sa Sakaraya 4:6, hindi sa inyong lakas, kundi sa aking espiritu kayo magtatagumpay. So sabi nga po, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, no, para maging matatag sa ating pananampalataya. No, ibig sabihin, yung ating pananampalataya, ito po ay nanggagaling sa Diyos. No, kung dito galing sa Diyos, sarili mo lang, may hirapan ka. Kasi yung kapangyarihan, yung pananampalataya na galing sa Diyos, may power po yan. No, kasi nasa atin si Lord. Kaya pag nagsalita ka, no, yun talaga nangyayari. Yun talaga yung gagawin po ng Diyos. No, di ba, ano pa sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Live by faith. We live by faith, not by sight. No, kaya ibig sabihin, may kapangyarihan yung ating pananampalataya sa Diyos. No, hindi lang basta faith lang. Magkaroon ka ng faith, pero mas higit pa dun sa faith. No, may power po yun. Kaya sabihin ko, ano man sitwasyon ng buhay po natin, maging matatag po tayo, maging matibay po tayo. Kasi tandaan po natin, yung ating pananampalataya, hindi lang po basta pananampalataya yan. No, pagkilala mo kay Lord Jesus, hindi lang po basta pagkilala. Yung naranasan mo ngayon, no, yung na-encounter mo ngayon, ito po yun. Sabi nga po ng 1 Timothy 6:12, sabi po ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. May paglaban mo yung pananampalataya. Kasi totoo yung pananampalataya mo. Paglaban mo. No? Sabihin, huwag kang susuko. No? Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi kahit anong naramdaman mo, anong na-encounter mo, ano yung kalalagayan mo ngayon, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi may kapangyarihan po yun. May power po yun. No? Hindi siya basta yung faith lang. No? Kasi kaya nabigay sa atin ni Lord yung power para maintindihan mo mismo sa sarili mo natin na hindi pala basta faith ito. No? Faith na talaga may kapangyarihan. Alam niyo po ba yung pinakamatinding, sabi nga daw po kahit kamatayan eh. No? Ay magamit, dala-dala po natin. Meron po example niya sa Bible, di po ba? Pag nabasa niyo yung Daniel, chapter 3, verse 16, 3. Di ba? Anong nangyari nyo? Kahit sabi niya, kahit ihulog kami sa apoy, hindi kami luluhod. No? Sabihin, nandun yung pagkilala nila, yung pananampalataya niya kung sino yung Diyos.